Nung pong minsan merong isang kwento tungkol sa isang basketball team na sunod-sunod ang kanilang pagkatalo. Kulelat itong basketball team. Kahit na anong gawin nila na mag-train, magsipag, wala pa rin. Palagi silang natatalo. At nung minsan sa isang game o laro, halftime nandoon sila sa kanilang locker, sama-sama, depressed na depressed, lungkot na lungkot. Sumusuko na, ayaw na. Hanggang dumating po itong kanilang coach, may daladalang mga sapatos. At sabi po ng coach nila, may solusyon na. Panalo na tayo. At nagtataka po itong mga basketball player, anong sinasabi nitong kanilang coach. At pinakita niya yung mga daladala niyang bagong sapatos. Sabi niya, pinabless ko yung mga sapatos na ito dito sa isang pari. Dahil itong paring ito, lahat ng kanyang mga binebless, gumagaling, lahat ng mga nag-i-exam, pumapasa. Kaya ako sinubukan ko, bumili ako ng mga bagong sapatos nyo, pinabless ko. Ito ang solusyon ng ating pagkapanalo dito sa laro ngayon. Binigay po yung mga sapatos dito sa mga players. At alam niyo po kung ano nangyari? Nanalo sila dun sa game na yon. At hindi lang po yun. Yung mga susunod nilang laro, nanalo na naman sila. Hanggang sila po ay nag-champion. Bakit po sila nanalo? Dahil ba dun sa blessed na sapatos? Hindi po. Dahil doon sa paniniwala na sila ay na-blessed. Hindi po ba? Hindi naman yung pare, pero yung tao na naniniwala na siya ay nakatanggap ng grasya mula sa Diyos. There is great power in having faith. And we know that. We memorize that. We always hear that from Jesus. That faith can move mountains. But there is something more. Faith can also save you. Faith can give you more in your life. Faith can give you the promise of God. Di ba yan yung ating narinig? Napakaganda sa unang pagbasa. Sabi, why will Abraham inherit the world? Why will God give him a promise? Is it because Abraham was perfect? Bakit ibibigay ng Diyos ang mundo kay Abraham? Dahil ba wala siyang kasalanan? Dahil ba masipag siya? Hindi. Ang sabi po, it is because of the faith of Abraham. Kaya nga, posible din para sa mga anak ni Abraham, tayo. Basta't meron kang paniniwala at pananampalataya sa Diyos, you can also receive God's promise. You can also inherit God's blessing. Inherit heaven. Kung tapat ka lang sa Diyos, naniniwala ka sa Diyos, ipapamana sa iyo ng Diyos ang langit, ang kanyang harian. At sa ating ebanghelyo, pinapaalala sa atin, let us just acknowledge Jesus. Do not deny Christ in your life. Kung narinig mo si Jesus, tanggapin mo siya. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo ang magiging pintuan ng ating pagpasok sa langit. What are those things, my dear friends, that we want to receive from God? Gusto ba natin na matapos na yung ating mga financial na problema? May nahihirapan ba sa atin? Sa kanilang mga relationships? Away mo, biyanan mo, di kayo magkaintindihan ng asawa mo, pasaway, matitigas ang ulo ng mga anak mo, gusto mo magbago na sila. Ano ba yung examination na gusto mong ipasa? O baka naman gusto mong agad na gumaling? How can you receive these graces that you are praying for? Not only by doing things, not only by doing the hard work, but more importantly, by having great faith in God, being faithful to the Lord. Opo, mahalaga ang nagsisipag. Pero tandaan niyo po, walang kwenta ang pagod mo kung wala kang pananampalataya at katapatan sa Diyos. Kayo po, mga mag-asawa, tanungin ko, kung po yung mga asawa niyo, masipag naman, laging nagbibigay sa inyo ng pera pag nagsasweldo.
Pero merong ibang babae, merong ibang pamilya na inuuwian. Gusto niyo po ba yan? Masaya po ba kayo nun? Di ba hindi? Aanuhin mo ang isang empleyado na araw-araw pumapasok, nakikita mo, nagtatrabaho, nagpapagod, nag-o-overtime. Yung palang ginagawa niya, hindi para sa kumpanya, para sa sarili niya. Gumagawa siya ng hocus-pocus. Dinadivert pala lahat ng pera sa kanya. Anong kwenta ng kanyang pagpapagod? Di po ba? Anong kwenta ng isang tao na palaging nagdarasal, nagsisimba, nananalangin, pero hindi naman nagbabago sa ugali, nananatili pa rin dun sa kanyang pagkakasala? Mahalaga po ang pagsisipag. Hard work is important. But there is something which is more important, and that is first and foremost our faithfulness to God. So be faithful, and God will take care of the rest. Remember the power of faithfulness in God.